A blessed Wednesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Today is April 8, 2026. Ayan, at tayo ay gaganap ulit ng ating morning devotion at ipagpapatuloy natin itong ating nasimulan na topic this April na ang title series Faith in Action, and tayo ay nandito na sa ating week 2 na may subtitle na The Journey. Ayan. At para sa ating day 11 bago tayo mag-umpisa ng ating topic. Ayan. Kaya nga pala ito ay day 11 kasi ina-advance natin dahil meron tayong meron tayong naiwan na topic nung nakaraang week. In advance natin i-close natin ng Monday, tapos nag-advance tayo, and ngayon meron kasi tayong magiging topic para sa Saturday and Sunday, and since wala naman tayong Saturday and Sunday, kaya itong araw natin dito ay ina-advance natin yung ating mga topic. Ayan, a blessed morning kay Auntie Paz. Good morning sa iyo. Gayon din kay sa aking anak na si Christine, at sa lahat po ng kasama ninyo sa inyong tahanan. Good morning po. Ayan. At sa ating pagpapatuloy nitong ating gawain, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa umagang ito na kaloob mo sa amin. Maraming salamat sa panibagong kalakasan na taglay namin. Maraming salamat sa iyong pag-ibig at sa pagkakataon na ito na muli kami ay makakapakinig ng iyong banal na salita. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming journey na ito. Ikaw po nawa ang patuloy na umalalay sa amin, patuloy na mag-guide sa amin, Panginoon. Gayon din ang iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa ako ng iyong banal na spirito at tulungan mo na masabi ko ang mga salita mo, Panginoon, ng tama at may kalinawan. Dinadalangin ko rin ang bawat isa na patuloy mo pong palaguin sa pananampalataya. Proteksyonan mo po ang buhay ng bawat isa at tulungan mo sa pagpapatuloy, Panginoon, ng bawat isa sa pag-attend ng gawain na ito. I-nourish mo po kami, Panginoon, at ipagkaloob mo sa amin ang paglago sa aming pananampalataya at patuloy na maging liwanag sa lahat ng taong nakakasalamuhan namin. Gayon din, idinadalangin din namin ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin nakakasama sa ganitong gawain. Ingatan mo rin sila at gabayan, proteksyonan at tulungan, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. Patuloy din namin hinihiling ang iyong mapagpalang haplos, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran na dumaraan sa mga pagsubok at mga pagkakasakit. Tulungan mo po, Panginoon, na pagtagumpayan ng aming mga kapatid, mga mahal sa buhay, ang mga pagsubok na ito, at i-heal mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Tulungan mo, Panginoon, na sila ay magkaroon ng fast recovery, at tulungan mo, Panginoon, na patuloy nilang maipaglingkod ang kanilang buhay para sa iyong kapurihan, Ama. At Ama, hinihiling din namin na lagi mo po kaming linisin at patuloy na gawing katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Amen. So muli, a blessed Wednesday morning po sa ating lahat. And today, on a long climb, like the one I experienced in Gabaldon, there comes a point where our water bottle runs dry and our throat feels parched, yung pag-akyat kasi sa bundok, mainit, mahirap, matarik, at dumarating sa point na kinukulang ka na ng tubig sa iyong katawan, dapat meron ka talagang dalang water bottle pagka aakyat ka ng bundok. Pero minsan sa pag-akyat mo ng bundok, minsan hindi sapat yung dala mong tubig. So this is the moment where finding a hidden spring makes the difference between giving up and reaching the top.
Ayan, napakahalaga no na makatagpo ka ng hidden spring kung ikaw ay umaakyat sa bundok, no? Dito sa atin sa Philippines, marami tayong mga hidden spring sa mga bundok natin, no? We are blessed with so many hidden spring. Pero sa ating buhay, ano yung ating hidden spring, no? This is about spiritual refreshment. So learning how to drink from God's presence where the journey feels dry and weary. So let's dive in sa ating topic, ano, para dito sa ating day 11, no, finding the hidden spring. So dito sa ating expedition na ginagawa, Faith in Action, week 2, the journey, ang ating scripture o ang ating trail marker ay matatagpuan natin sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 58, versikulo 11, or Isaiah chapter 58, verse 11. At ito yung sinasabi sa English, "The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will stretch your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail." Amen. Alam mo, favorite ko na itong Bible verse na ito. Ito rin yung Bible verse, no, dun sa unang-unang bahagi ng book na Love in Action. Pagka nabuksan ninyo yung unang-unang page, ito yung Bible verse na mababasa ninyo. At napakaganda nitong verse na ito, no? Pinapaalala sa atin na ang ating Panginoong Diyos, siya yung magsasatisfy ng need natin, no? Sa mainit, sun-scorched land, no? Yung mainit, tuyot na lugar, no? Meron tayong tubig na nagsasatisfy sa atin. Gayon din sa ating pananampalataya, no? Doon sa panahon na tayo ay dumaraan sa mga pagsubok sa buhay, merong ang salita ng Panginoong Diyos, ito yung ating tubig na siyang nagsasatisfy sa atin, na nag-fulfill, no, doon sa pagkauhaw natin. So, naranasan nyo na ba, no, yung pakiramdam na ubos ka na? Noong nasa Gabaldon kami, ang init ng araw at ang tarik ng daan ay nakaka-dehydrate. Kapag tuyo na ang lalamunan mo at pagod na ang katawan mo, mahirap nang makita ang ganda ng paligid. Totoo yan, di ba? Minsan, kahit nasa isang magandang view ka, pero uhaw ka na at pagod ka na, hindi mo ma-appreciate yung ganda ng view. Ganon din sa ating buhay. Minsan, andyan yung mga mahal natin sa buhay, nakapaligid sila, pero minsan sa stress, sa pagod natin, hindi natin ma-appreciate yung presensya nila, no? Minsan ang tanging hinahanap lang natin ay yung magsasatisfy doon sa ating need, sa ating pangangailangan. Ayan. So, sa ating spiritual expedition na ito, no, may mga sun-scorched moment tayo. Mga panahon na parang tuyot at ang ating lalamunan o pagod na ang ating emosyon. So, faith in action means knowing where to find the hidden spring. Ayan. Ito yung ating pinag-aaralan dito sa ating faith in action. No, yung sa panahon na tayo ay dumaraan sa mga stress, mga pagsubok sa buhay, mga emotional problems, family problems, financial problems, no? Merong hidden spring, no? At ang ating great guide, ang ating Panginoon, ay hindi lang tayo inaakay. Siya rin ang ating source. Siya yung nagbibigay sa atin nitong water na nagpi-fill ng ating uhaw, pumapawi sa ating uhaw. Sabi nga, no, sa Isaiah 58 verse 11, He will satisfy our needs kahit sa gitna ng disyerto. You don't have to carry the whole ocean, no? Hindi mo kailangang baunin yung sandamakmak na tubig. You just need to stop and drink from His spiritual water. Ayan. So, take a moment, no? Hayaan mong diligan ng Panginoon ang tuyo mong puso, ang tuyo nating puso, para magkaroon tayo, no, ng lakas na ituloy ang pag-akyat.
Ayan. So napakaganda no nitong ating topic ngayon, no? At para mas unawaan natin ito ng maigi, no? The easy to understand breakdown na tinatawag natin. So the thirst is real. Yung pagkauhaw ay totoo yan sa ating buhay. Dahil tayo, hindi man tayo nauuhaw sa physical na water, pero sa spiritual water tayo ay nauuhaw. Yan yung panahon na parang feeling natin, walang makasolusyon sa problema natin. Feeling natin we are trapped, no? Feeling natin na pagod na pagod tayo. Pero huwag mong ikahiya, no? Kung pagod na o dry ang pakiramdam mo. It's a signal to go back to the source. Ito ang sign, no? Na meron tayong pangangailangan sa ating spiritual na pamumuhay. Kasi kung ang ating spiritual na pamumuhay ay busog, ito ay lalabas din sa ating physical. In what way? Kung halimbawa, kung ikaw ay puno ng spiritual na salita ng ating Panginoong Diyos, no? Ang iyong spiritual life is busog, dumating man ang pagsubok, alam mo na hindi ito magtatagal dahil meron kang kasama, may great guide ka na pumupuno sa iyo at alam mo na ito ay daraan lamang, no, sa buhay mo na hindi ka maaapektuhan, hindi ka babagsak kasi andyan ng Panginoong Diyos, nakakapit ka sa Kanya. So, yung knowledge na yon, no, yung thinking na yon, na alam mo kasama mo ang ating Panginoong Diyos is already lalabas na yun sa physical, no, sa outer outer being mo, na makikita na bakit kaya, no, magtataka sila, bakit kaya kahit may problema ka, still nakakatawa ka pa rin. Kasi gusto ni Lord, no? Sabi nga, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, no? Sabi niya, gusto niya maging masaya tayo sa kabila ng mga pagsubok, dahil alam natin na ang Panginoong Diyos, siya ang lulutas, no, sa mga suliranin na meron tayo. So the thirst is real, but we always have this spiritual water that coming from our source, no, ang ating Panginoong Diyos. So stop and sip, no, huminto ka at namnamin mo, no, itong spiritual water na handog ng Panginoong Diyos sa atin, no. Hindi kailangan mahabang oras agad, no. Minsan ang isang 5 minutes worship song or ang isang verse ay sapat na para ma-refill ang isang spiritual battle. Kung halimbawa sa iyong paglalakbay, no, nanlulumo ka, umawit ka para sa Panginoong Diyos. Kung minsan nanghihina ka, no, magdasal ka at umawit ka. Patuloy kang umawit para sa ating Panginoong Diyos. Purihin natin siya sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin. So never failing water. Iyan ang tandaan natin. Ang kaloob ng Panginoong Diyos ay it doesn't run dry, no? Ang mundo ay nagbibigay ng tubig na nauubos. But the peace of Jesus is a spring that never runs dry. Alam mo, may nakakatawang napanood ako, no, doon sa social media. May nagsusumbong. Sabi niya, Lord, isusumbong ko sa iyo. Sabi niya, alam mo ba, itong tubig na binigay mo ng libre, ngayon sinisingil na kami at mahal pa. Yan. Kasi dito sa mundo, no, sa totoo lang, no, dati ang tubig sa Sapa napakalinaw, no, napupulyot siya dito sa mundo, pero ang tubig na nagmumula sa ating Panginoong Diyos, malinaw, malinis, hindi polluted, no, at walang bayad. Yan ang tatandaan natin. Hindi tayo sinisingil ng ating Panginoong Diyos dito sa spiritual water na ito. So napakaganda, no, na ma-realize natin na minsan ang physical body natin, no, nangangailangan ng tubig. Ganon din ang ating spiritual na pamumuhay, nangangailangan ng tubig na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ayan. At syempre meron tayong reflection dyan sa part na yan, no. Saang parte ng buhay mo ang pakiramdam mo ay sun-scorched o tuyo? Ayan.
ano yung is it your patience? Natutuyo ba tayo sa ating pasensya? Nauubusan ba tayo ng pasensya? Yung joy, nauubusan ba tayo ng kasiyahan sa ating puso? Natutuyo ba yung ating puso? Or strength, no? Yung ating kalakasan, tayo ba ay nanghihina? Can you set aside a 10 minutes today, no, just to sit in silence with the great guide and ask him, no, to water our soul, our soul, ano, to water our soul. Ayan. At so yan yung unang bahagi nitong ating morning devotion. Pero we have another one, no? So double to, no? Double blessing, no? So dito, no, in my Gabaldon climb, I wasn't guilty for needing water. My body was simply crying out for what I needed to survive. Yan. So in our spiritual lives, we often treat prayer or Bible reading like a chore or a duty, no? And we feel guilty if we haven't done it. Minsan nagigilty tayo pagka hindi natin nagawa yung magbasa ng Biblia. O kaya minsan nga, no, baka iniisip pa natin, isa ito sa mga nakaka-stress nating ginagawa. Ay naku, kailangan kong magbasa. Ay kailangan kong kailangan kong makinig ng devotion ni Sister Arlene. O kailangan kong mag-attend dito sa sa church service kasi yung mga kapatiran, no, baka mamaya kung anong isipin sa akin. Minsan, no, pagka ganun yung ating thinking, mali, no, yung ating pangangailangan sa ating great guide, no. But the great guide, no, wants us to move from guilt to hunger. Ang gusto ng Panginoong Diyos, imbis na makaramdam ka ng guilt, ay yung magkaroon ka nitong pangangailangan o hunger for it, no. We don't eat because we have to. We eat because we are hungry and want to live. Ayan, meron akong isang manggagawa, no, pastor, na narinig ko, ito yung message niya. Ikaw ba, sabi niya, pag nagugutom ka, ikaw ba, sabi niya, kumakain ka ba kasi nagigilty ka lang na kailangan mong kumain, o iinom ka ng tubig kasi nagigilty ka na kailangan mong uminom ng tubig? Hindi, di ba? Nauuhaw ka at saka nagugutom ka. So dapat ganun natin i-treat, no, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang pakikinig sa kanyang salita ay parang it's a hunger, gutom at uhaw. Yun doon natin dapat i-treat, no. So finding the hidden spring, no, from guilt to hunger. Yan. So dito sa ating expedition na ito ay ang trail marker natin ay ang ating Bible verse ay matatagpuan natin sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 6. Sabi, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Napakaganda, no? Another promise sa atin, kung tayo ay nauuhaw, tayo ay nagugutom sa katuwiran ng ating Panginoong Diyos, tayo ay lumapit sa Kanya at humingi dahil tayo ay pupuspusin niya. So, noong nasa Gabaldon kami, naramdaman ko ang matinding uhaw dahil sa init at pagod. In that moment, I wasn't guilty, no, for wanting water. My body was simply telling me what it needed to survive the climb. So, nangangailangan ang aking katawan ng tubig, no, na para matagalan ko itong pag-akyat sa bundok. So sa ating spiritual expedition, kailangan nating baguhin ang ating pananaw sa ating spiritual food and water. Yan. Minsan, ang pagbabasa ng Bible, pagdarasal, o pag-attend ng church ay nagiging checklist o obligation lamang, no? At kapag hindi natin ito nagawa, nakakaramdam tayo ng guilt. But listen to this, no? The great guide, ang ating Panginoong Diyos, doesn't want your guilt. He wants your hunger. Yun ang gusto ng Panginoong Diyos sa atin, ang magkaroon tayo ng hunger sa Kanyang salita, ng hunger sa Kanyang presensya, o ng thirst sa Kanyang salita at thirst sa Kanyang presensya. Sa faith and action, no? Our faith in action means recognizing that your soul needs the word to breathe.
Ayan. Huwag kang lumapit sa kanya dahil kailangan or out of duty, kundi dahil kailangan mo siya, no? Out of hunger. Hindi ka dapat makaramdam ng hiya o bigat ng bigat, no, ng damdamin mo na mag-pray, no? Instead, have the thirst of the living water. When you are hungry for the spiritual, for the spirit, no, when you are hungry for the spirit, the climb doesn't feel like a burden. It feels like an adventure fueled by his grace. Ayan. So, the easy to understand, dito sa topic na ito. Hunger is a sign of life, no? Kung nagugutom ka sa salita ng Diyos, ibig sabihin ay buhay ang iyong espiritu. Be glad for the thirst. No room for guilt. Tandaan natin yan, no? Jesus invited the thirsty to come and drink for free. Guilt is a heavy stone. Ayan, di ba pag-aralan natin dun sa nakaraan nating topic, wag nating bitbitin yung mga mabibigat na bagay na hindi naman natin kailangan sa ating journey, sa ating lakbayin dito sa ating spiritual, sa ating lakbayin bilang Kristiyano. Wag nating bitbitin, no, yung mga stones na nagpapabigat lamang ng ating isip, ng ating kalooban, ng ating damdamin, no? So, yung guilt is a heavy stone. So, drop it at the spring and just drink. Ayan. So, yung ating daily sustenance, tandaan natin, no? Physical food gives energy for the body. Spiritual food gives energy for the mountain-moving faith. Ayan. So, dito sa ating faith and action, tandaan natin, no? Napakahalaga na tayo ay uminom ng spiritual water na handog ng ating Panginoong Diyos. Kumain ng spiritual food na handog ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga salita. So, the reflection, no, before we end this morning devotion, sa tuwing nagbabasa ka ba ng Bible o nagdarasal, ito ba ay dahil sa guilt o dahil sa hunger? Sana naman ito ay dahil sa hunger, no? Paano mo mas didiligan, no, ang iyong uhaw sa Panginoon, lalo na ngayong araw, no, na ito na walang halong bigat ng loob. Ayan. So, paano natin didiligan, no, yung ating pagkauhaw, no, na hindi na natin bitbit itong mga bato na ito sa ating buhay. So, nawa, lagi tayong lumapit sa Panginoong Diyos, magkaroon tayo niyan ng hunger to draw closer sa ating Panginoong Diyos at patuloy, no, sa ating paglalakbay, kasama natin siya. So muli, a blessed Wednesday morning po sa bawat isa, at sa ating pagtatapos dito sa ating morning devotion, tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang lesson na ipinahayag mo sa amin, Ama. Maraming salamat dahil ikaw ang aming great guide at ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang spiritual water, ang spiritual food, upang hindi kami mauhaw sa aming lakbayin, hindi kami magutom, Panginoon, at patuloy kami magkaroon nitong energy, Panginoon, ng spiritual strength na patuloy naming lakbayin ang journey na ito na pinagkaloob mo sa amin. Ama, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa at lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed Wednesday ulit po sa bawat isa, at sa manunood ng replay ng live na ito, hello po sa inyo, and I hope na patuloy tayong umantabay, no, dito sa ating series na Faith and Action. So to God be all the glory. Take care and God bless.